Ang video ng tatay na ito na makikitang nakatanaw sa mga sasakyan at hinihimas-himas pa ang mga ito, pinusuan sa social media. Dito kasi, hindi manok ang kanyang inaalagaan, kundi ang 3 sasakyan na para na raw niyang mga anak. Sobrang proud ako sa mga anak ko. Ang layo na nang narating nila. Hep, hep, hep! Hindi raw ang mga kotse ang malayo na ang narating ha, kundi ang mga may-ari nito na sumakses sa buhay. Hi, Tang! Ang bunso ni tatay na si Macy, Hi, Tang! ang only boy na si Ryan, Hi, Tang! at ang panganay na si Ces. Hi! Nandito pala kayo! Mula raw kasi sa isang kahig isang tuka noon, Hi, Tang! sumakses na ang pamilya nila ngayon. Ma-inspire sa kwento ng kanilang tagumpay dito sa Good News. Ang pamilya ni Tatay Oscar nagsimula sa payak na pamumuhay. Ang ibinubuhay niya sa kanyang asawa at 3 anak, ang trabaho niya bilang construction worker. Kahit hindi ako nakapag-aral, binigyan ako ng Panginoon na magandang kamay naman na marunong magtrabaho. Kumikita ako ng 1-2 isang linggo. Hanggang sa lumitaw yung mga anak ko, karpintero pa rin. Pero ang trabaho raw, lulubog, lilitaw. Kung minsan mayroong trabaho, kung minsan wala. Kung walang kita, si tatay gumagawa ng paraan. Karpintero ko sa umaga, paggabi gumagawa ako ng bamboo set. Tag team naman daw ang mag-asawa, kaya pati ang misis na si Zenaida sumasideline bilang mananahi. Pero ang kita, madalas daw, hindi sumasapat. Nahihirapan kami sa buhay. As in, to the point na yung cup noodles, kailangan madaming sabaw. Naranasan namin bumili ng itlog na hindi buo. Kailangan basag kasi mas mura. Halos sa araw-araw, di namin alam kung saan namin kukunin yung ulam namin. Pero kahit mahirap, si tatay hindi raw hinayaang magutom ang pamilya. Never niya kaming ginutom, never niya kaming inutusan mangutang sa tindahan, never niya kaming inutusan manghingi ng pagkain. Ang ginagawa ng tatay namin, as long as nakaya niya, siya yung naghahanap ng pagkain para sa amin. Dahil sa hirap na kanilang naranasan, ang pamilya Villapania nagtulungan para makaraos sa buhay. Lahat kami naging busy. Lahat kami, we are very focused on helping each other. Si Ryan, pinagpatuloy ang trabahong pagkukonstruction na natutunan kay tatay. Si Ces naman, nagtrabaho bilang casino dealer at nagtayo ng iba't ibang negosyo sa Pampanga noong makaipon. Siya rin ang tumulong sa mga kapatid sa mga pangangailangang pinansyal. At si Macy, dahil sa kanya ring pagsisikap, nakapagtapos ng pag-aaral at nagkaroon ng sariling clothing business. Kumakain na kami ng shrimp. Nakakapag-cake na kami kahit hindi birthday. Salubong ako sa inyo, live na birthday ko. Yun yung first time namin kasi never kaming nag-birthday na meron kaming cake. Ang kagandahan naman sa amin kahit walang handa, walang ginigreet kami ng mga magulang namin, naaalala nila. Pero nakabangon man daw ang pamilya, saka naman dumating ang bagong pagsubok sa kanila. Parang kung kailan gumaganda yung buhay namin, bakit kailangan yung mama namin may cancer? Bakit? Parang unfair. Si Nanay Zenaida kasi, pumanaw noong 2011 dahil sa sakit na cancer. Ang pangako ng magkakapatid kay nanay, aalagaan nilang mabuti si tatay. Kaya naman ang magkakapatid, nagsumikap, nagtrabaho at nagtayo ng iba't ibang negosyo. Kaya naman, si tatay ngayon, hindi na nagko-construction, kundi paikot-ikot na lang sa 2 hektaryeng farm ni Ces. Patanim-tanim at pa-chill-chill na lang. Ang bagong gawa ng araw na bahay ni Ces, gusto mang ibigay kay tatay, mas pinili raw nito ang simpleng buhay. At manirahan sa modern kubo na personal pa niyang ginawa. It's not our responsibility na buhay ng ating magulang, but it's in our blood to love them. They are part of our life. Sa kanila tayo nanggaling. So we have to give back also. Hi, Tang! Hi! Nandito pala kayo! Kaya naman for today's video, may larga ang buong pamilya. Aba, mukhang mamamasyal ha?
So alis tayo today, may pupuntan tayong very special sa atin. Pero hindi raw sila magsha-shopping o kakain sa mamahaling resto. Kundi, dadalawin ang pinakamamahal nilang si Nanay Zenaida. Yung mga anak mo ngayon, okay na yung buhay nila. Wala ka nang iisipin pang ano. Sayang lang kung nabubuhay ka sana, makikita mo lahat. Yung mga pangaral mo sa akin, yung mga pangarap mo sa akin, unti-unti ko nang natutupad. Nag-graduate na ako. Malapit na yung birthday natin. Enjoy ka lang dyan. Kami nang bahala kay tatay. Samantala, ito pa ang good news. Si tatay may sarili na ring sasakyan na regalo ng mga anak niya. At kamakailan lang, nag-travel pa sa Hong Kong kasama ang buong pamilya. Talaga namang happy ang Christmas niya. Ano man ang hamon na pagdaanan sa buhay, laging tandaan, the family that stays together wins together.